It is an amazing day, a day to celebrate God's goodness. Blessed po na makapagbahagi muli ng words of encouragement or exhortation para sa lahat. But before we continue, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. O most gracious Father, anoint my lips, purify my heart, and give me wisdom as I speak of your words. Truly, I honor and adore you in the most precious name of our Savior, Jesus. Ang focus po ng exhortation natin para sa araw na ito ay yung mga amazing and wonderful things na ginagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Napakarami kung iisipin natin. Sabi nga po doon sa Psalms 40 verse 5, "Many, O Lord my God, are your wonderful works, and your thoughts towards us cannot be recounted. And if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered." So, hindi natin kayang bilangin o tumbasan ng ano paman ang napakaraming bagay na magagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Minsan hindi natin kayang isalarawan dahil God is really working on our lives amazingly. And minsan, hindi natin napapansin yon dahil napaka-busy ng mundo nating ginagalawan. Or tayo mismo ay napaka-abala. At sa mga pangyayari na sa ating buhay sa ngayon, mga pangyayari na nakikita natin, naririnig natin, nababasa natin, at nararamdaman natin. Kahit pa sabihin na we always cling on our faith, hindi natin maiaalis na nandun pa rin lagi ang fear and doubt. Yung doubt na kahit nung panahon ng ating Panginoon ay matatandaan natin na even some of His apostles, nagkaroon din sila ng doubt sa ating Panginoong Jesus. Remember Thomas, the apostle, na tinaguri ang doubting Thomas? At yung iba pa ring mga apostle na laging kasama ni Jesus pero nandoon pa rin ang pag-doubt nila sa ating Panginoon. Kung matatandaan natin, sabi nga po sa Matthew 28:17, "And when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted." So kahit yung mga apostol na lagi nang kasama ni Jesus yung panahon niya, sila mismo ay nagkaroon din ng doubt sa ating Panginoon sa mga bagay na nagagawa niya. Despite sa pagkakaroon ng magandang puso na ni Jesus, nandoon yung nagpapagaling siya ng mga may sakit, maaari niyang ibalik ang buhay ng isang tao, tumutulong siya sa mga mahirap, sa lahat ng tao, nangangaral siya. Wala siyang inaaksayang panahon para magawa talaga ang magagandang bagay. And yet, nandoon pa rin lagi yung doubt or wonder ng mga tao. Hindi sila minsan naniniwala sa mga matatalanhagang salita o pangaral na sinasabi ng ating Panginoon. At kung titingnan natin, kahit sa panahong ito, marami sa atin ang naniniwala sa ating Panginoon. Ngunit napakarami pa rin ang nagkakaroon ng doubts, nagtatanong. So, kung ating titingnan, ang mga tao ay mas madami minsan ang disappointments, yung complaints, yung pagtatanong, regrets, like
Sa ngayon, marami nagsasabi, "Hay, wala akong pera. I'm so broke. Paano kaya ako magsu-survive?" But we have to think na since then, tayo ay mayaman. Tayo ay pinrovide ni God ng mga kailangan natin. Actually, more than what we need. Sabi nga, kahit hindi pa natin hinihiling sa ating Panginoon, ay ipinrovide na niya ito. So, that's how amazing our God is. Ipinoprovide niya ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin, na makakatulong sa atin para mabuhay. Pero, hindi natin nare-realize na nasa atin ang pagkukulang. Sabi nga, binigyan tayo ng yaman. Pero syempre, yung yaman na iyon ay hindi forever nating kumbaga mai-enjoy. Kailangan din nating i-preserve yon. Kailangan natin ding i-value kung ano ang richness na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 27:24, "For riches are not forever." So, ibig sabihin, anytime maaaring mawala yung mga ipinagkaloob na yon kung hindi tayo marunong mag-manage o mag-handle ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Minsan kasi, pag tayo ay may pera, minsan mas inuuna natin ang ating sarili. Minsan nalilimutan natin yung act of sharing sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong masigit na nangangailangan sa atin, yung ating desire din na makatulong sa ministry, sa church, at napakarami pang bagay na minsan ay nalilimutan natin dahil tayo ay busy minsan sa pagre-raise ng mga resources or funds kahit alam naman natin na meron na tayo. So, kung dumating man yung panahon na tayo ay mawalan, there is nothing to blame kundi ang mga sarili natin. Hindi dapat nating sisihin ang ating Panginoon. Dahil in the first place, ay kahit noon pa man, ay binigyan na niya tayo ng yaman ang bawat isa sa atin. And that's how God loves us. Yun ay dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Wala siyang pinipili, mananampalataya man o hindi, ipinoprovide niya ang mga needs. Dahil mahal niya tayong lahat. Ngayon, napakarami ang nagsasabi na dahil sa lockdown, walang work, so no work, no pay. So, nagkakaroon ng disappointments, yung pagkalungkot, they feel na they are deprived of so many things kasi hindi nila matugunan yung mga bagay na kailangan ng kanilang family, hindi sila makapag-extend ng help. Pero we have to realize na minsan yun ay kaparaanan rin ni Lord para mabigyan tayo ng time na tayo ay magbigay naman ng focus o magkaroon naman tayo ng ibang goals sa buhay. Dahil pag abala tayo sa trabaho, kadalasan kahit pagpipray nalilimutan natin, right? Marami sa atin ang guilty sa mga bagay na yan. At minsan, since we are very busy chasing our dreams, wala tayong panahon to spend with our family, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kaibigan. And sometimes, wala rin tayong panahon para sa ating Panginoon. We fail to attend yung mga online Bible studies, online devotions, yung mga worship service na ginaganap online. So, siguro sabi ni Lord, okay,
kailangan muna tayong pansamantalang tumigil sa mga pinagkakaabalahan natin. Dahil kailangan naman nating i-nurture ang mga puso natin. Kailangan naman nating mag-grow spiritually in Christ. So we should not feel really very devastated sa mga sitwasyon kung saan tayo ay nawawala ng trabaho at nawawala ng kita. May dahilan ng ating Panginoon. At syempre, napakaraming mga pangyayari na ikinagugulat natin. San makikita na lang natin yung mga news sa TV o kaya sa broadsheet na nakakashock sa ating lahat. At yun ay mostly mga pagsubok yon, mga pagsubok sa atin ng Panginoon. At dahil syempre tayo ay mahina, lalo na kung hindi tayo mananampalataya, patuloy tayo nagpapadala sa mga little temptations sa ating buhay. Hindi natin alam yon, pero indirectly, tayo ay pinapaniniwala at dinadala tayo ng ating kaaway. Take for example yung naganap recently na napakadali sa isang nasa authority to take a person's life without considering yung justice sa and value ng buhay ng isang tao. Nawala na yung wisdom, nawala na yung fear of the Lord. Basta't ang sa kanila, what they believe is right, yun ang gagawin nila. Nakakalungkot isipin. Pero these are little temptations na nagpapasama sa atin as creation of God. Hindi ito ang ini-expect niya para sa atin. May mga tao na until now matitigas pa rin ang ulo. Mga stubborn. Take for example yung mga hindi sumusunod sa preventive measures na regarding sa COVID-19. Kahit anong effort ng government sa pagpapatupad. Marami naman ang nakikinig at sumusunod, but still, napakarami pa rin ang matitigas ang ulo. And I believe ito yung mga tao na mahihina din. Kasi dun sa ginagawa nila, sila ay nagpapadala rin sa tukso. Dahil kung sila ay matatag na mananampalataya o matatag na nilalang ng ating Panginoon, magkakaroon sila ng initiative and magiging cooperative sila sa pagkakaroon ng disiplina sa pagsunod dahil ang iisipin nila ay yung they care for others. They don't want for people to be infected with the unseen virus. Gusto nilang gawin ang kanilang responsibility at bahagi sa lipunan para completely ay ma-heal ang ating mundo. Ganon din ang pagtuklas ng vaccine. Ang bawat leader ng bansa, bawat bansa, iba't ibang bansa ay kanya-kanyang pag-discover when in fact maaari namang magkaisa. Magkaroon ng collaboration para mas mapabilis ang pagtuklas ng vaccine na pupuksa sa virus. Pero dahil syempre nandoon yung desire for power, for fame, isang di na rin naiisip. Kanya-kanya na lang. Basta kung ako ang makadiscover, then ako ang magkakaroon ng chance na ipaalam sa buong mundo na kami ang nakadiscover nito. Pero hindi yun ang gusto ng ating Panginoon para sa atin eh. Hindi natin alam pero disappointed rin si God. Although syempre, yung mga bagay na ito ay kaparaanan din niya para matest talaga niya kung gaano tayo katatag. Katatag as a person,
and katatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Dahil kung patuloy tayong magpapadala sa tukso ng kaaway, ibig sabihin ay nanghihina na tayo sa pananampalataya sa Kanya. At sa lahat ng mga pangyayaring ito ay marami ang nagtatanong na ito ba ay mga signs na maaari siyang bumalik at dumating? Maaaring ang ating sagot ay oo. Pero naitanong na ba natin sa ating sarili kung tayo ay handa na sa Kanyang pagbabalik? Nagkaroon ba tayo ng moment na itanong kung ang ating mga puso ay handa na para sa meet up natin sa ating Panginoon? Sabi nga kung hindi man tayo pinaparusahan o hindi tayo nagiging harsh ang Panginoon sa atin, dahil ito ay sa pag-ibig niya sa atin. Ito ang Kanyang amazing way of showing His love. Bakit? Dahil binibigyan pa niya tayo ng napakahabang panahon upang magbago, upang maging mabuting tao, upang patuloy na lumapit sa Kanya at patibayin ang paniniwala sa Kanya. At sabi nga po, hindi pa huli ang lahat. Kung tayo man ay hindi pa handa, napakarami nating bagay na maaaring gawin. Una, we can pray. We try to continue on spreading His words para mas maraming tao ang ma-enlighten. Mas maraming tao ang mataniman ng Kanyang mga salita. And we have to believe in Him. Seek Him. At higit sa lahat, hindi pa huli na i-accept natin sila, ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, sa ating mga puso. And for sure, yung mga negative thoughts na mayroon tayo sa ating pag-iisip at yung ating mga doubts sa buhay ay mawawala yun if we will seek sa ating Panginoong Jesus. If we will hold on our faith unto Him. So marami pong salamat sa pakikinig and blessings po sa ating lahat.